Tabi lang kayo dyan. Tabi lang magpahula dyan. Madami pa. Tawag dito sa ating hindi siya hula, gabay. Gabay sa ating mga haka-haka. Mga hindi natin nakikita, mga bagay na gusto nating tuklasin. It's called this one astral body. Gabay diwa. Ano mga pwede na tayo mag-start. Ang ating sig ngayon is gabay diwa. Lakbay diwa means to see astral body. Spiritual na lakbay to, hindi to material. Asan ka na, baby? Nas we start right now? Because mga alas is may mag-schedule din. Madami naka-line up kayo. Kaya kung pwede na mag-start na tayo. Hello? Okay ka na, be? Okay. Sorry. Asan ka na ngayon? Sa bahay po. Saan located? Dito po sa Pangasinan. Okay, Pangasinan. Pag once may tinatanong ako sa'yo, sabihin mo kasi meron tayong nakikita na nangyayari na or hindi pa nangyayari. Apo. Okay, we must cooperate tayo, ha? Apo. Okay. Nag-bleeding ka na ba? Apo, kakatapos lang po. Yun kasi nakikita ko eh. Nakikita ko kasi nag-bleeding ka. Kaya ako ikino-confirm kasi may mga bagay na nakikita ko pero hindi pa nangyayari. Kaya sinabi ko, nakikita ko kasi ito. Kaya tinanong ko kung nag-bleeding ka na kasi pag hindi ka pa nag-bleeding, sasabihan kita ng awareness. Okay. Oo. Yun yung menstruation po, ganun. Kasi mens po yung sa akin. Ganun ba yun? Pero meron kasi akong something na nakita sa ovarian mo. Pwedeng hindi natin alam kung naandyan na ba yan o sa sunod pa na mga darating pa. Pero ingatan mo yung mo kung hanggat maaari kasi mai-infection kasi bi. Oo. Magkaka-infection ka. Ano po? Kasi yun yung magkukos na magbi-bleeding. Okay po. Oo. Yun ang inaano ko sa'yo kasi kaya naghingi ako ng picture na 1 by 1. Yung photo po isa-isa lang.
Kasi pag once nagdidikit yung energy nyo, hindi ko madideclare kung kanino yung nakikita ko. Opo. Magkaiba kasi tayo sa baraha. Kasi itong akin gabay. Gabay diwa. So, maaaring titingnan natin yung mga bagay na nais nating tuklasin. Pero gusto ko rin ng cooperation para magkakaano tayo, ugnay. Opo. Okay. About sa negosyo mo, nagnegosyo ka ng jewelry? Opo. Ngayon lang po. Kaka-start lang po. Okay, masasabi ko sa'yo, walang problema yung jewelry mo, be. Ay, okay po. Sabayan mo ng mga accessories, be. Opo. Mga accessories, mga cargo-cargo. Mag-ano ka din, be, kasi nakikita ko yung export-import. Kumuha ka ng product na mas mura doon sa ibang bansa, tapos mas valuable dito. Kasi meron kasing product na mura sa ibang bansa, mahal dito ibenta. Opo. May mga, ang tawag nun, export-import, di ba? Opo. Oo, kasi nakikita ko kasi Kaya na marami po. in the future kasi magkakaroon kayo ng warehouse eh. Wow. Oo, yung alam mo yung cargo. Opo. Nakita kasi ano to ni, so ibig sabihin hindi kasi business kundi big business na siya. For the future. Alam mo na nangyayari na yun. Lahat naman ng sinasabi ko nangyayari eh. Kaya bumabalik. Pwede ba like monthly? Ha? Parang buwan-buwan? Pwede kasi mag-iba-iba naman every month. Oo. Meron kasing mag-iba-iba ng ng plano ang ganun. Kagaya kay Doreen. Lagi namin chinichik yung niya, yung pasaporte kasi nagwo-worried siya sa agency. Kala niya ini-scam na siya. Ang tagal-tagal kasi niya binigyan, tapos kung ano nang hininging pera. Sabi niya, ate, baka na-scam na ako. Pakitingin buwan-buwan namin chinichik yun. Oo. Nasa China po siya ngayon, di ba? Oo, may senaryo palang ganun, Bino, na dapat i-check mo every month, no? Kasi meron palang sitwasyon na pabago-bago. Meron din palang ganun. Pero, nagulat nga si Doreen, tumpak lahat na sinabi ko eh. As in, sabi niya, alam mo, talagang nakarating kami dito. Talagang lahat ginaguide mo. Ikaw ba naman nasa trigger na sitwasyon eh, mahirap di ba sitwasyon pag na-delay ka na? Na-delayed ka na dito sa Pilipinas, di ba? Akala niya talaga, delikado na. Pero, naman, nagbigay naman ako ng assurance. Kaya medyo nagkaroon siya ng lakas ng loob. Kasi, wala naman ako nakikitang kulong-kulong na nagaganap eh. Pero yung utak niya, na talaga, worried. Kaya pala maganda talaga may gabay, Bino. Maganda din ang mga gabay kasi yung worried mo, pag hindi mo yan yung buwan-buwan lang, araw-araw mo lang isipin, mababaliw ka na, be. Oo. Kung wala kang assurance, araw-araw mo isipin yung worried, mababaliw ka, Diyos ko po. Hindi mo alam kung anong kahinatnan, di ba? Opo. Pero kaya sabi ko, maganda pa rin pala yung binigyan tayo ng ni God ng gift para kahit papaano makakapagtulong tayo sa kapwa natin na magagabay. Pero be, meron akong madaming nakikita about sa anak mo. Itong bunso mo, ingatan mo yung mga matatalim na bagay. Kagaya ng kutsilyo, gunting. Mahilig yan sa mga ganyan. Magupit-gupit. Mahilig yan. Opo. Ilayo mo yan sa kanya, be, kasi mayroon akong sinyal na nakikita. May nakikita akong bagay. Okay po. Yung bunso mo. Pero yung bunso mo, nakikita ko ang magiging future niya, siya, marin.
Ay, Oo. ang cute naman. Nasa barko siya eh. Tapos itong second mo, itong bunso mo, ingatan mo yung baga niya ha. Kasi baka magkakaasma siya. Mahirap. Yan yung mga sinyalis na nakikita ko. Maganda yung nakikita ko para ma-advance ka na, magkaroon ka ng awareness, maiingatan mo. Yun ang magandang punto doon para hindi na dumating sa ganun. Makakaiwas tayo. So yung bunso mo, ingatan mo yung likod na hindi matuyuan ng pawis. Kasi may posibilidad siyang magkakaroon ng asma. Opo. Oo. Tapos itong pangalawa mo, ang future niya magiging pulis. Pulis. Oo. Pulis yung pangalawa. Gusto niya po yun. Pulis. Gusto niya po yun. Yan yung pinakagusto niya. Opo. Ang galing naman. Hindi, totoo po. Gusto niya yun. Lagi niya pong sinasabi. Pero ang ingatan mo naman dyan sa kanya, allergy naman siya sa alikabok. Opo. Yun ang ingatan mo sa kanya. Pag once na nasa labas kayo, pwede kayo magmamas, ganon. Opo. Then itong panganay mo, talagang ang taas ng pangarap. Ay. Planning area. Engineer. Oo. Si kuya. Engineer ang kuya. Kasi nakita ko nagplano siya eh, nagbi-build siya ng building. Engineer ang gusto niyan. Kaso lang yung panganay mo, marami siyang dapat mong anuhin sa ano niya, sa katawan niya kasi ano siya eh, yung mahilig siyang sa sobrang mag-isip. Ano mo din yung pag-aaral niya, i-mild mo lang din. Kasi baka maipektuhan yung ugat ba? Opo. Kasi matalinong bata yan. Ay, opo. Salamat po. Oo. Kaya lang, i-mild mo lang yung pag-aaral niya kasi mahirap kasi pag super o masobraan. Kasi, alam mo, hindi lang naman kasi stress ang cause ng pagputok ng ugat, kundi yung sobrang aral. Opo. Oo. Medyo ba, natin, kumbaga, wag nating gawing sobra. Natin? Wag i-pressure. Wag i-pressure, yun, yung ibig sabihin nun. Oo. Kasi nakita ko, ang ganda ng mga future ng anak mo. Ay, salamat naman po. Pero ang pinakagusto kong nakikita, yung bunso mo, napakabibo. Opo. Oo nga po, ma'am. Yun po yung pinaka sa amin. Ang galing. Yung bunso. Natutuwa ako sa bunso kasi masayahin. Masayahin bata, oo. Tapos sa'yo, yung ang inano ko sa'yo, ingatan mo yung yung sa babae ba na area. Opo. Kasi infection kasi ang masasagap mo eh pagka hindi mo maingatan. Tapos kung maaari kung maaari, ingatan mo, magbili ka ng yung sabon na hindi matapang. Yung tama lang kasi karamihan di ba mga piki, mga matatapang, nakakasira din ng natin yan eh. Nakaka-infection din yan. Maghanap ka ng alam mo na galing sa doktor. Yung mga, alam mo yan, betadine yata, yung pag galing sa doktor. Basta magpaano ka na lang sa doktor, be. Huwag kang bumili kung saan-saan kasi masilan yung pagkababae mo, masilan yung party na yan. Oo, ka na lang, magpa-request ka sa doktor kung anong bagay na gagamitin mo, ha? Tapos, yung tuhod mo, ingatan mo din. Kasi, minsan, magka-cramp yan. Yung tuhod mo. Huwag kang basa ng paa, ha? Ay, opo. Galing. Kagilig ko po yun eh. Aanihin mo yan. Oo nga po. Aanihin mo yan, kakababasa mo ng paa. Magka-cramp ko yung paa mo.
Parang narinig ko po si Mama sa inyo. Oh. Binabawalan din po. Oo, kasi yung, alam mo, yung pag laging ganun, magkakaroon kasi ng ibubunga yung ginagawa mo eh. Nagkakaroon ng bunga yan. Pag nagiging bunga yan, ang hirap ng kuko, pitasin. Sa asawa mo naman, be, Sidik, ayusin mo yung pag-ano niya, baka mag-ano na yan. Hanggat wala pa, ingatan mo. Kung meron na, mag-herbal ka. Asawa mo, acidic ang atake dyan, acidic. Pagdating sa'yo pagdating sa business sa'yo, wala naman akong nakitang about sa business na hindi maganda. Pero mag-ingat ka lang din sa bibilhan mo, baka kasi makabili ka ng peke. Okay po. Kasi meron akong nakikita na isang babae na posibilidad na mag-trader sa business mo. Kaya ngayon, bantayan mo ang pagbili mo na hindi ka mapipiki. Apo. Kunyari, sabi nila 24 carats, tapos ang mangyari pala, nasa, lang pala, more than lang pala. Apo. Ganon. Ingat ka sa negosyo mo kasi iyon ang nakikita kong signos para mabagsak ka. Pero hanggat nalaman mo na, ingat ka na lang. Ingat ka. Tapos, actually, ma'am, yung sa business po, nag-code kakasimula ko lang. Pero more on online po kasi ako. Work po ako sa Australian clients, gano'n. Pero maganda naman yung pinasukan mong business. Wala naman ako masabi. Wala. Oo. Okay. Kasi mas maganda pa rin yung may business ka din kasi sariling income mo yan eh. Sarili mong pangalan yan kung magkakaroon ka na pagdating ng araw. Opo. May branch name. Pero pagdating naman sa relationship nyo bilang mag-asawa, wala naman akong nakikitang asan ka na, be? Wala ka na. Ayun naman ako. Nawala. Ay, ma'am, sorry. Nag-lag connection siya sa... Naglag signal mo? Opo. Ganda mo pala, no? Ano lahi mo, be? Pampangay niya? Sa Pampangan po, si Papa sa side niya. Tapos si Mama ko naman po, Ilocano. Anong height mo, be? Ay, maliit lang po ako, ma'am. Maliit ka lang? Opo, 4'11 yan. Or 5 lang. Okay. Saan nagtrabaho ang asawa mo, banda? Si husband ko po ngayon is, sa kids siya. Kasi ako po yung nabubuti sa bahay. Okay. Mas okay na yan, nasa bahay lang muna siya. Opo. Kasi may nag-aadyang panganib sa labas. Mahirap na po. Panganib na yan. Subay naman po yan. Maganda na yan kahit pa paano nasa loob muna siya ng bahay. Opo. Kasi may nakita akong gustong umaali-aligid eh. Pero at least may iwasan, nasa bahay lang siya eh. Tapos lang po. Pwede ko po bang itanong kahit na hindi ko na-send yung picture? Sige, sige. Try ko lang po. Kasi recently, ma'am, kaya na-connect din ako sa'yo. Kasi nga po kayo mag-green.
Kasi di ba yung in-scam din siya nung Ella May? Po, kasi ngayon, ma'am, nilabon ko na naman ulit. Kaya nga sabi ko may nag-scam. Ayoko banggitin muna yung pangalan na yan. Kaya mabuang yan. Basta alam na natin ha. Huwag mo lang banggitin yung pangalan na yan. Kaya nagbabaliw tayo dyan. Ay, hindi po pwedeng banggitin yung pangalan niya. Oo, kasi naka-live tayo. Okay. Basta alam mo na, hindi naman masyadong clear konti lang. Huwag lang ulit-ulitin. Opo. Yun, yung babaeng buwang. Yung buwang na yun. Yung buwang na yun po. Anong tawag dito? May chance po kaya ako this time. Kasi, ang tagal na nun. Magkanong worth? Kasi alam ko isa ka sa na-scam. Yun, ma'am. Milyon sa'yo? Ay, grabe. Laki pala sa'yo, no? Pero matagal na siya. Nabuhayan lang po ko kasi, di ba ngayong na... Pero kompleto ka ba sa record? Ano po? Kompleto ka ba sa ebidensya? Opo. Details by details? Madami. Ang galing nga po kasi, anong ako po noon, madami na akong nilapitan pero wala akong nagawa. As in, sa police, sa online, sa Tulfo. Ganon? Sure ka nagawa mo na yun dati? Sa amin, padulas lang yung ginawa namin eh. Para ano lang kami dun eh, naglidir-lidiran. Sabi namin, sige, go, go, go. Go natin to, go. Sumunod naman yung iba. Kaya po, nahihirapan ako kasi sabi nila maganito ng kasama. Pero, kasi yung isang nag-demand, nabigyan na bayaran na yata eh. Hindi ko lang po kasi nakapiansa, ibig sabihin na bayaran na yun. Galing nga po ako nung Monday lang. Galing ako ng Camp Crame. Nakapag, nga daw siya, 3,000. Sabi ko, grabe. 3,000? Nakikipam ng million. 3,000 lang yung binayaran niya. Ay, marunong maghukus-pokus, sigurado yan. Kaya sabi ko, sige, try natin ulit. Kung wala na talaga, pero kung ano kaya sa tingin niyo? Titingnan natin, closer ka nga dito. Closer yung mukha mo. Ayan po. Stay put lang ha. Sige, stay put lang, huwag gumalaw. Harap sa camera, be. Ayan po. Yan. Stay put lang muna, be. Lakbay mo na ako. Sige. Huwag mong igalaw yung mukha mo, ha. Nakapikit kasi ako, baka maligaw ako eh. Yung point ko ng kamay ko, kailangan hindi maligaw o hindi maiba ng landas.
Go mo, may potential ka. Go mo. Kailangan lang kasi dito porsigido. Siguro yung nag-ano sa kanya, hindi nagpursige. Kailangan kasi yung updated, hindi kasi yung hindi sisipot eh. Siguro yung mga yun, hindi talaga alam mo yun, talagang porsigido. Opo. At saka baka nga nakukus-sukus din yun. Baka napukus-sukus-pukus din yun. Parang marunong to kasi parang may alam. Kasi pag marurunong kasi yun lang yan eh. I-hypnotize lang nila yan eh. Ginagamit kasi yan sa mga scammer, yung mga hypnotism. Opo. Oo, ginagamit nila yan. Ngayon, baka itong nagdemanda, baka hinipnotize na rin niya at hindi na rin nagpatuloy, ganun. Yun nga po, sabi niya, go na lang po. Kasi kung pinagpatuloy to nung nagdemanda, tuloy-tuloy to, baka umurong na din, baka nga tumigil. Kasi ang piyansa, pangmadalian lang naman, pero on the go pa naman yung kaso eh. Opo. Ongoing pa naman yan. Pag sinabayan mo, maganda yun. Para mas the more na marami, mas the more na mas malakas. Padala po nga lang po ko ng demand letter sa kanya ulit. Oo. Mo, ituloy mo, sayang din yun, milyones. Pero, actually, ma'am, hindi ko naman na-expect bumalik. Oo. Lahat naman ng tao, kailangan lang din na kasi isipin mo, pag ang hirap no nung talagang scammer talaga, ganun talaga eh. Yung ibang scammer, at least yan natutumbok na. Yung ibang scammer hindi nakikilala eh. Yung akin po kasi, ma'am, yung ko lang na nangyari is binaliktad niya ako sa lahat. Ganun, actually, okay. Ganun talaga yan, be. Ganun ang lalabanan yun. Parang natanggap ko na natalo ako sa pera. Pero yung mga gumawa pa siya ng story na meron daw. Paano nagpatalo ang abogado mo? Nagpatalo? Nung nag-file kasi ako ng case, ma'am, way back 2022, hindi po matuloy-tuloy kasi hindi niya nare-receive yung demand letter ko tsaka yung mga case. Kasi nga po, palipat-lipat siya ng address. Ayun. Alam niya po na address, wala na pala siya doon. Okay. Opo, syempre ang hirap naman magpamanhunt. Kailangan, gumastos na nga po kami sa attorney. Oo. Manmanan ko siya, taga-probinsya po ako. Oo. Tapos, hindi ko na alam kung saan address pa siya. Dapat, sinabayan mo na nung nandun na eh. Hindi na mahirap pagilapin yun eh. Hindi nga po, nung nabalitaan ko nga po na nakuha siya, yung pulis na po mismo nagbigay sa akin ng address niya. Hometown niya, tsaka yung kung saan siya tumutuloy yun. Pero din yan, lilipat-lipat kasi yan. Oo nga po, yun yung mahirap, lipat-lipat siya. Yan eh, mag-iba-iba ng mga personality. Konti-konti nga po nag-aayos na rin ng sarili niya. Pero ganun pa rin siya. Tapos may papa rin siya. Nagwawala-wala nga yan dito sa barangay namin. Oo nga, nakakwentuhan po ni Madam. Damay-damay pa niya ako. Sabi ko, bakit kilala ba kita? Para damay mo ako. Hindi nga kita kilala eh. Damay mo pa ako eh. Sira ulo, inarap niya ako. Ikaw, damay kita. Ikaw, ano ko? Damay mo ako, di kita kilala. Huwag mo sali-sali dyan. Feeling main character mo ba? Oo. Alam mo, hindi na siya ni-entertain eh. Kasi nagpasikat doon. Nagwawala-wala eh. Kwento nga po ni Ma'am Jurid. Pero maganda na yan kasi na siya, na catch up na siya. Mabilis na yan, matutumbok na yan. Tsaka may mukha na rin naman siya eh. Ang mahirap pagilapin nung wala talaga pang personality, yung sa cellphone lang, yung mga scam sa cellphone. Yan ang mahirap kunin pag walang mga mukha. Pag ginuso po kaya, may mararating naman po.
Basta ang payo ko lang sa'yo, huwag ka lang sumuko. Okay. Oo, huwag ka lang sumuko. Ano ang, Sa bagay, pagdating kasi sa ganyan, bis, tiyagaan. Opo. Bang yung iba siguro kaya sumuko na kasi sobrang busy. Kasi grabe po talaga yung ginawa niya sa akin. Oo, ikaw ba naman, Diyos ko po. Patawarin. Pero alam mo, bis, sa totoo lang, may ipapayo akong isa sa may ipapayo ko sa'yo. Ano lang, alam mo sa totoo lang, mas matindi pag si Lord ang maniningil. Wala lang ang batas ng tao. Mas matindi pag si Lord ang maniningil. Ipasa Diyos mo yan, pagdadasal mo yan palagi. Sa totoo lang po, ma'am, syempre ano din ako, nanay din ako. Kahit naman sino po na ayoko naman mag-wish ng something ill sa kanya. Lalo po nakasama ko din kasi yung anak niya na babae. Tapos gusto ko po ng babae kasi nga po 3 boys yung anak ko. Kaya sabi ko, ayoko naman ipagdasal na mapano siya or ano siya. Hindi mo naman ang pagdasal sa Diyos hindi yung mapaano. Ang ibig mo ang pagdasal mo lang diyan, Lord, ikaw nang bahala nitong taong ito. Kasi hindi mo naman kailangan i-declare kung anong gagawin, wag mong pangunahan si God. Kasi si God ang nakakaalam niyan kung paano siya mamulat. Kasi yung mga taong yan, hindi pa kasi mulat eh. Si God ang magpapamulat niya sa katotohanan na hindi maganda ginagawa niya. Iba yung mulat niya, ma'am eh. Hindi pa siya na anuhan. Wala pang taong nakapagpapadasal dyan. Hindi pa tinablan eh. Hindi. Siguro yung mga taong ni-scam niya, pag sabay-sabay na lang kayo magdasal, nang mamulat sa katotohanan at matigil na sa katarantaduhan niya. Grabe po no. Kasi sabi ko, akala ko kasi ako po 2022 pa, ma'am. Akala ko last na ako. Akala ko ang dami nyo kaya. every year pala. Every year may iba-iba. Grabe. Ang dami nyo. Kala mo, meron nga akong client din sa galing sa Japan. Kahit saan pala, international pala yan mga mutong. Oh, international yan mga scam. Through online lang kasi, kaya kahit saang lugar pwede. May client akong Japan, sabi niya, ma'am, mga 300 plus yung na-scam sa akin yan. Grabe po, no? Sabi ko, iba-iba kasing pangalan ginagamit eh. Ayaw po, totoo po yun. Grabe nga no. Pag tinitingnan lang, simpleng nilalang lang, sobrang liit lang, tapos ang dami na palang naloko. Opo. Hindi halatang manlulokong alam mo, bata lang nanini eh. Itutuloy ko na lang po yun. Oo, basta samahan mo din ang prayer, be, kasi ang prayer ang pinakamakapangyarihan sa lahat, be. Pag ipinagkaloob ni God, walang imposible. Walang imposible yan. Takot ako na makakulamin ako. Ay, maghanganda ka lagi ng asin. Ay, sa bulsa. Ano po ba yun? Oo. Maganda ka ng asin. Di ba nasa malapit ka sa dagat? Hindi po. Dito sa Pangasinan, medyo malayo pa kami. Malayo. Pero may mga ano kayo dyan, mag-anda ka ng asin, bawang ilagay mo tsaka alam mo yung matatalim na bagay. Mag-ano ka ng dignum din, ganito, dignum. Hindi yan obra. Yan. Sana ba yung dignum ko? Yung kahoy na itim, gaya nito, dignum to eh. Dignum. Yung kahoy na itim. Na-order po ba yan? Oo, na-order yan, yung dignum. Kaso lang, ako na lang kaya mag-ano sa'yo kasi mandaraya yung iba eh. Hanapan kita, ako na lang mag-send sa'yo. Sige po. Hanapan kita. Opo, sige po. Kasi yung iba, hindi totoong dignum, kahoy lang. Opo, sige po. Magkontak ka na lang sa akin ha, para yung mga panangga na yan, ako na mag-ano sa'yo. Ako na ilagay ko na lahat, ako nang bahala.
Tapos, Ilagay ko na sa isang pouch. okay. Ito, mayroon nga din ako. Aglalagay ako kasi baka ililigaw ako ng kaaway. Opo. Kasi minsan pag naglakbay ako, spiritually, gagaya ng ginawa ko ngayon, pag once na may kaaway ka kasi, diligawin ka nila yan para hindi mo makita yung daan. Opo. Kaya, alam, naglalagay-lagay ako. Para walang mangkapagligaw-ligaw. Puti naman nakapag-isip-isip ka ding mag-ano sa akin kasi maganda yung madami kayo. Mayroon din yung isa. Sabi ko, sige, go-in nyo na. Go nyo na yan. Madami naglapitan eh. Sige, go nyo na yan. Ay, simple sa dami nyo eh. Hindi pa yan maano. Yung iba kasi, nadala sa takutan. Kasi mahilig yan magsabi, kulaming ganun. Nadala yan sa takutan yung iba. Oo. Kaya nahinto sila. Dala sa takutan ba? Opo. Oh, baka sasabihin lang, sige, kulaming kita. Eh, tigil naman. Si Doreen lagi niya sinasabi, kulaming kita. Sabi ko, sige, okay lang. May manggagamot naman ako. Inaasar niya. Pero kayo nandito kayo sa Pilipinas? Ha? Nandito po kayo sa Pilipinas? Oo, nandito lang ako. Kaya, pag send lang ako sa'yo, sabihin ko lang sa'yo kasi, ano ko sa'yo yung mga price, no? Kasi, iikutin ko pa yan sa Quiapo. pag samasamahin natin yung kailangan natin. Kasi, kailangan natin paghandaan yung mga siraulo na yan, eh. Sige po. Grabe, no? Ang dami yung dinali, no? Pero, mamaya, bigyan kita ng ano, sa, para-paraan. Sige, sige.